Simulan natin ang ika-6 na istorya. Ang lumabas na nilalang na ito ay isang uri ng demonyo, na kung tawagin ay harpy. Ito ay may mukha ng isang tao at ito ay napakalaking ibon na kasing laki ng tao o higit pa na mayroong matatalim na mga ngipin. At dahil handa si Aaron sa pag-atake ng harpy, agad nitong nilabas ang kanyang espada para ito'y hiwain. At ito'y ikinagulat ng harpy, gayunpaman ito ay nakaiwas sa atake ni Aaron. At dahil pansin nito na ito ay may hawak na espada ay bumalik ito sa itaas para hindi ito maabot. Subalit tumawag si Aaron ng 5 archer na may malakas na braso at pinapunta ito sa harap. At agad naman na may pumuntang 5 sundalo. Pagkatapos lumabas ng mga sundalo, inutusan ni Aaron ang mga ito na hulihin ang harpy ng buhay. At pagkatapos, pinaulanan ng mga archer ang harpy ng sunod-sunod gamit ang kanilang mga palaso sa pakpak nito. At ito'y kanyang ikinahulog. Dahil sa pagkahulog ng harpy ay nasambit ni Aaron na ito'y tama na, at inutusan ng mga kawal na pwede na itong bumalik. At ang nilalang ay nilapitan nilang dalawa ni Aaron at Killian. At nasabi ni Killian na tulad ng inaasahan niya, ang mga demonyo ay umatras na din papunta sa mga villages. At dahil sa sinabi nito, sumang-ayon si Aaron dito dahil ito ay napansin niya rin. At habang ang dalawa ay nag-uusap, may narinig silang kaluskos sa mataas na halaman sa kanilang tabi, at dahil dito agad na napatingin ang dalawa. Nang bigla na lang may lumabas na 3 goblin na may hawak na mga kutsilyo at ito'y agad na sumugod papunta sa dalawa. At dahil dito si Killian ay napasigaw sa kanyang demonyong nakita, at binalaan nito si Aaron sa pag-aalala. Subalit ito ay agad-agad din na hiniwan ni Aaron ang bahagya kung saan ang mga ito ay natulak lamang pabalik at hindi namatay. Dahil sa nakita ni Killian, napangiti na lang ito na may nahihiyang mukha sa kanyang nakita at napaisip ito na si Aaron ay mabilis. At pagkatapos ay napatayo na lang ang mga demonyo at napatingin kay Aaron na may halong takot, at si Aaron naman ay lumapit sa mga ito. Subalit si Killian ay nagtangka na pigilan ito, at sinabi nito na sila na ang bahala para maglinis sa mga demonyo, kaya pwede na itong mauna. Ngunit sinabihan nito ni Aaron na magpigil, dahil ang mga demonyong ito ay gagawin nilang mga kasama. Dahil sa mga nasambit ni Aaron, si Killian at ang mga kawal ay nanlaki ang mga mata at napanganga, at ang mga ito ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig kaya natanong ng mga ito kung ito ba ay nagbibiro. Ngunit sinabi ni Aaron na ang mga goblins ay mayroong mabuting paningin, at ang paglipad naman ng mabilis ng harpy ay magagamit nila sa kanilang benepisyo. At dagdag pa nito, bigla na lang nitong naisip na gusto nito ng mga kapaki-pakinabang na mga familiars. Dahil sa sinabi ni Aaron ay hindi sumang-ayon si Killian dito dahil hindi pa ito nakakarinig ng kahit sinong tao na ginawa ang mga demonyo bilang familiars. Kaya napasagot si Aaron dito na mayroon na itong nakita sa digmaan sa nakaraan. At agad itong natigil sa pagsasalita dahil naalala niya na ang kasalukuyang Aaron ay hindi pa nakakaranas ng digmaan. Kaya binawi niya ang kanyang sinabi at sinabi na lang nito na ito'y nabasa niya sa isang libro. At nasabi nito kahit na sila'y mga demonyo o ano paman, gagamitin nito ang anumang kapaki-pakinabang, kaya ito'y ayos lang kaya manatili lang ang mga ito at manood. At pagkatapos niya itong masabi ay tinawag niya ang isang goblin, at ito ay nabigla. At tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nito sa labas ng kagubatan na malapit sa village. At nasambit ng goblin na mayroong mas maraming mas nakakatakot na nilalang kesa kay Kazal ang nasa loob ng kagubatan. Mula sa lobo o mga ghouls, harpy o orcs at maging puting dragon ay naroroon. At ang kanilang lugar ng pangangaso ay inagaw ng mga ito. At dahil sa mga sinabi ng goblin, ay nasambit ni Aaron na namalaya niya na ang pangalan nito'y si Kazal at naiintindihan na niya ang sitwasyon nila ngayon. At pagkatapos ay lumipat ang atensyon nito sa harpy at tinutok nito ang takip ng kanyang espada sa kanya, at tinanong ito kung ito ba ay nakakain na ng tao. At agad-agad itong tumanggi at nasabing, si Tata ay hindi kumakain ng tao. At ang kinakain lang nito ay tupa at ahas. At napatingin si Aaron dito at naalala nito ang kanyang nakaraan kung saan siya ay nakakita ng harpy na kumakain ng mga bangkay ng tao. At ito'y napatingin lang sa demonyo, at napalingon lang ang harpy habang kinakain nito ang lamang loob ng isang tao. At nasabi ni Aaron, na kahit na ang harpy na kilala nito ay kumakain ng tao noon, ay maniniwala ito sa kanya sa ngayon. At sa sinabi ni Aaron, ang harpy ay nagpasalamat.
Pero pagkatapos nito magsalita ay agad-agad na tinusok ni Eren ang kanyang espada sa itaas ng kanyang ulo na ikinagulat niya at ng mga goblin. At sabay hawak sa leeg nito at nasambit ni Eren ng may nakakatakot na mukha. Na mula ngayon ito ay kanilang pagsisilbihan. At nagpakilala ito na ang duke ng Pendragon at ang nagmamay-ari ng kanilang lupa na kinatatayuan at kung saan ang mga ito tumitira. At kung sila ay sumuway sa kanyang mga utos o magplanong tumakas ay ipapakain niya ang mga ito sa puting dragon. At sa nasambit ni Eren, labis na natakot ang mga ito kaya napasabi sila na ito ay kanilang pagsisilbihan ng mabuti. At dahil sa pagsang-ayon nila ay nasambit ni Eren na sila ay mabubuting bata, kaya tinawag niya ang mga ito sa kanilang pangalan. Ito ay sina Tata at Kazal at sinabihan niya na ito ay oras na para magtrabaho. At ang unang utos ni Eren sa kanilang dalawa ay pamunuan nila ang mga ito patungo sa South Northern Village sa pamamagitan ng pinakamaikling ruta. At si Kazal ay nagsabi ng naiintindihan niya ito, at kabisado niya ang daan kaya sundan ito nila. At dahil dito nasambit ni Killian kay Eren, na ang mga ito ay talagang nagawa niyang mga familiars, at sa pagkakaroon ng ganung imahinasyon at mabilis na pangunawa ay hindi karaniwan, kaya kailangan nilang matuto sa kanya. Sa sinabi ni Killian ay napangiti si Eren, at nasabi nito na tama siya, at ito ay tiyak na isang bagay na gusto niyang ituro para sundan ng mga nobles na matitigas ang ulo. At pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay ay nakarating ang hukbo ng Pendragon sakay ng kanilang mga kabayo malapit sa monasteryo sa South Northern Village habang pinamumunuan ng goblin na si Kazal. At nasabi ni Kazal na habang sakay-sakay kay Tata na Harpy, ay salamat sa kanyang alam na shortcut ay nakarating sila ng mas maaga. At habang sila ay patuloy na naglalakbay sa kanilang mga kabayo, ay inutusan ni Eren si Sir Killian na magbantay dito, dahil siya at si Joseph ay aatake sa ipinatigil na monasteryo kasama ang isang maliit na grupo ng mga sundalo. At magpapadala na lang ito ng taga-mensahe mamaya, kaya sumama ito sa kanya pagkatapos. At agad namang sumunod sa utos si Killian. At habang sunod-sunod ang mga sundalo ni Count Serad kay Eren, si Luna na nakasakay sa kanyang kabayo ay napaisip, na kahit na si Eren ay namumuno, ay hindi pa din ito nararanasan ng digmaan, kaya nag-aalala ito kung ito ba ay magiging ayos lang. At habang nag-iisip ito ay tinawag ito ni Joseph, at sinabihan na kailangan niyang sumunod sa kanya dahil siya ang responsable sa kanyang proteksyon. At nang mapansin ni Eren na sila ay nalalapit na, ito ay napasigaw, ngayon na, ang advance party ay sumugod. At nag-utos ito sa kay Kazal at Tata na ang magiging misyon nila ay tagamasid sa himpapawid, at dali-dali na nagpatuloy ang kanilang hukbo. At habang sa labas ng monasteryo makikita ang mga dating kawal at mga bandits na sapilitang dinadala ang kanilang mga nahuling tao na nakatali papasok sa kanilang kuta. Makikita si Jeffrey na hinihila ang bata sa buhok kasama ng babaeng nakatali. Dahil nakikita ng babae ang kalupitan ni Jeffrey, nagmakaawa ito na huwag siyang maging marahas dito. Ngunit, sinigawan lang ito ni Jeffrey na manahimik at magpasalamat na lang na ito'y buhay pa. At dahil sa marahas na pagdala ni Jeffrey sa bata, ito ay walang tigil sa pag-iyak at pagpupumiglas. At dahil dito siya ay nainis, at sinigawan niya ito na ito'y manahimik at nagtangka itong suntukin ang bata. At dahil dito napasigaw sa pagmamakaawa ang babae na ito'y huminto. Ngunit nang ito'y susuntukin na ang bata, napansin itong lumipad ang kanyang kamay dahil sa pagkahiwa. At ito'y labis niyang ikinagulat at ito'y natambak, at sa gulat niya ay di niya alam kung ano ang nangyari. Ngunit paglingon nito sa kanyang itaas, ay nakita niya si Eren na sakay-sakay ng kanyang kabayo at hawak nito ang kanyang duguwang espada. At dito niya napagtanto na ang kanyang kamay ay hiniwa ni Eren. Dahil dito tiningnan lang ito ni Eren ng walang emosyon na para bang ito ay isang basura. At si Jeffrey ay napaturo kay Eren, at ito ay kanyang nakilala, at nasambit nito, ikaw ay si Eren Pendragon, na puno ng takot sa kanyang mukha. Ngunit ang babae naman ay hindi makapaniwala dahil ang kanilang batang lord ay naririto. At habang nasa lupa na nakaupo si Jeffrey ay bumaba si Eren at tumayo sa harap nito, at nasambit nito, nagkita din tayo, basura. At habang tinititigan ni Eren ang natatakot na si Jeffrey, ito'y napangiti na lang. At habang nakatayo sa harap ni Eren si Jeffrey, napansin nito ang papalapit na si Joseph at ibang mga kawal na naruroon sa di kalayuan, at napaturo ito. At napatanong ito habang takot na takot kagaya ng kanyang mga tauhan,
ikaw, bakit ang walang kwetang bata ng Pendragon ay nandito? Ngunit bago ito muli may mabigkas ay agad-agad na hiniwa ng bahagya ni Eren ang kanyang mukha kung saan tumulo ang mga dugo dito. At dahil sa ginawa ni Eren, ito ay nagulat. At makikita si Eren na nanlaki ang mata at galit na nasabi, sino ang nagbigay ng pahintulot para magbukas ng maruming bibig mo? Na may tono ng pananakot. Dahil dito, napansin ni Jeffrey na siya ay nasa delikadong sitwasyon, kaya ito ay dali-dali na tumayo at tumakbo. At habang ito ay tumatakbo tinawag nito ang lahat ng kanyang mga tauhan at inutusan niya ang mga ito na para patayin si Eren. At dahil sa utos ni Jeffrey ang kanyang mga tauhan na bandits ay agad-agad ding sumugod kay Eren. Subalit si Eren ay nilabas niya ang kanyang isang espada at inalis niya ang takip nito gamit ang kanyang bibig, at nang maalis niya ito at nahulog sa lupa, agad-agad din itong sumugod. Sa pagsugod ni Eren ay nagpakawala ito ng mabilis at malakas na atake kung saan nahiwa nito ng walang kahirap-hirap ang mga bandits na nagresulta ng paglipad ng kanilang mga ulo. Dahil sa bilis ng pangyayari ay hindi alam ni Jeffrey kung ano ang nangyari, at nakita nitong papalapit sa kanya si Eren at ito ay napaatras hanggang sa ito'y matumba. At nang nalapitan na siya ni Eren, si Jeffrey ay nagmakaawa, ngunit itinaas pa din ito ang kanyang espada para siya ay tapusin. At nang sasaksakin na ni Eren si Jeffrey ay may biglang humarang ng kanyang espada, at ito ay napatingin kung ano ang ginagawa nito. Ang humarang ng kanyang atake ay si Joseph, na kahit si Jeffrey ay nabigla sa kanyang ginawa. Sa di kalayuan ay nagulat din si Luna kasama ng kanyang mga kawal sa ginawa ni Joseph at napasigaw ito kung ano ang kanyang ginagawa. Balik naman kay Joseph na habang harang-harang ang espada ni Eren, natanong nito kay Jeffrey kung kailangan ba nito ng tulong. Ngunit dahil nalilito ito sa mga nangyayari ay napatanong na lang ito kung sino siya. At dahil napansin ni Eren ang paglapit ni Luna, ito ay kaagad na umatras para hindi ito makalapit at madamay sa kaguluhan. At nang napaatras si Eren, si Joseph naman ay nagpakilala kay Jeffrey, na siya ang punong kawal ng Crimson Knight Corp ng pamilya ng Sirod na si Joseph Brayden. At nasambit nito habang nanlalaki ang kanyang mga mata at nakatingin kay Eren na dahil nakita niya na gusto niya ding patayin ang inutil na si Eren, ay bibigyan niya ito ng tulong. Ngunit tinitingnan lang din ito ni Eren pabalik na parang walang reaksyon sa kanyang mga sinabi, at habang ito ay nakatayo, si Luna ay biglang napasigaw sa kanyang likuran kay Joseph at nagtatanong ito kung ano ang ginagawa nito. Kaya inutusan ito ni Eren na manatili sa likod. Napasagot si Joseph kay Luna, na wag itong magpapaloko kay Eren dahil siya ay walang silbi, at wala itong kakayahan para maging isang count. Kaya siya ang nararapat para sa kanya, at hindi ang basurang ito. Dahil sa sinabi ni Joseph, napansin ito ni Jeffrey at nasambit nito, na hindi ito makapaniwala at natanong nito kung ito ba ay nagre-rebelde. Pero iyon ay mabuti para sa kanya kaya masaya niya itong tinanggap. Kaya nang may makita itong espada sa lupa katabi ng bangkay ay agad-agad niya itong kinuha at ito'y agad na tumalon at umatake kay Eren. At dahil dito, sumabay na si Joseph sa pag-aatake. At habang sila ay aatake ng sabay na sambit ni Jeffrey na pagsisisihan nito ang pagmamaliit niya sa kanila. At dahil sa sabay na pag-atake ng dalawa, si Luna ay nabahala kaya sa pag-aalala, ito ay napasigaw kay Eren. Ngunit ang naging reaksyon lang ni Eren sa mga ito ay para lang itong naiinip. At kahit nasabay ang dalawa na sumugod kay Eren ay walang kahirap-hirap niya na hinarang ang kanilang atake. At agad niyang itinulak pabalik ang kanilang mga sandata kung saan napaa-atras ng sabay ang dalawa. At sa gitna ng laban ay parang wala lang pakialam sa kanila si Eren, at napalingon na lang ito kay Luna sa kanyang likuran at sinabihan nito na hindi niya uulitin ang kanyang sinabi, na ang hindi sundalo ay kailangan umalis. Subalit si Luna ay nagpupumilit pa rin pero sinabihan nito ni Eren na siya na ang bahala sa kanyang kawal na si Joseph. Dahil sa pagpupumilit ni Luna ay tinawag nito si Kazal, at sinabihan niya ito na siya ang bahala dito kaya sumang-ayon ito at agad na hinayla si Luna sa likod. At habang hila-hila ito ng goblin ay napaisip si Luna, kung magiging maayos lang ba si Eren ang mag-isa dahil ang lakas ni Joseph ay tunay sa loob ng Night Corp. At naruroon din ang leader ng bandits. Pero wala na itong nagawa kundi mapalingon na lang kay Eren habang ito ay nakaharap sa kanyang mga kalaban. At dahil sa tapang ni Eren muling namula ang mga pisngi ni Luna. At habang hindi pa umaatake ang mga kalaban ni Eren ay inutusan nito si Tata, ang Harpy, ng kagaya ng kanyang sinabi kaninang umaga,
natawagin si Killian pag ito'y kinakailangan na. At sumang-ayon naman kaagad si Tata at nagsabi na ito'y aalis na kaagad. Dahil dito nasambit ni Joseph kay Eren. Nahuli na ang lahat para ito ay magtawag ng karagdagang sundalo. At nasabi din ni Jeffrey, na ito ay matagal ng patay bago pa ang mga ito makarating. Ngunit sinagot lang ang mga ito ni Eren, na ang mga ito ay tunay na talagang nagbibigay ng kakaibang mga biro, at dagdag pa nito bakit hindi na lang nila itong subukan. At may mapangutsang mukha nitong sinabi na ito ay magiging kalaban nila, kaya pwede na silang magpatuloy. Pagkasabi nito ni Eren, ay agad na sumugod ang dalawa. At habang ito ay sumusugod, nasambit ni Joseph na huwag nitong isipin na magagawa pa nitong panatilihin ang kanyang seryosong mukha dahil gaano pa man kalaki ang kanyang pagbabago, ay hindi nito mababago ang katotohanan na wala pa itong karanasan sa digmaan, at ang ito ay may maraming nang nadaanan kesa sa kanya. At nang si Joseph ay makalapit ay agad itong umatake ngunit madali itong naiwasan ni Eren nang walang kahirap-hirap. At dahil sa kanyang di tumamang atake, ang espada nito ay tumama sa lupa, kung saan ito ay agad na inapakan ni Eren at sa sobrang lakas ng pagkaapak nito ay ito ay nahati. Dahil dito, ay hindi ito makapaniwala na ganun na lang agad na masisira ang kanyang sandata, at habang ito ay wala sa focus, si Eren ay dali-daling umikot sa likod nito at tumalon, at agad-agad na sinipa sa mukha si Joseph ng napakalakas, kung saan ito ay lumipad papunta sa pasugod na si Jeffrey, kung saan ang mga ito ay natamba. At habang ang ito mga ay nasa lupa ay tinutukan sila ni Eren ng kanyang espada, at natanong nito kung anong karanasan sa digmaan ang sinasabi ng mga ito dahil hindi ito makakatama sa kanya gamit ang ganoong kahinang basic swordsmanship. Pumunta ang atensyon nito kay Joseph, at sinaksak nito ng kanyang isang espada ang kanyang paa, kung saan ito ay napakagat ng ngipin sa sakit, at sinabi ni Eren na malaki itong tulong sa kanya sa kastilyo. At tinaas ni Eren ang kanyang espada at sinabi nito bilang pasasalamat ay tanggapin niya ito. At dali-dali nitong pinutol ang isang braso ni Joseph kung saan ito'y nanlaki ang mga mata at nagulat sa pangyayari. Sa tindi ng sakit at pagdudugo ay napasigaw si Joseph habang nakikita niya ang kanyang braso na nasa lupa. At habang ito'y sumisigaw at namimilipit sa sakit ay inapakan nito ni Eren at nasambit nito kung bakit ito nakahiga lang dito. Dahil ang trabaho nito ay protektahan pabalik ang Lady Seirod. Ngunit wala itong may masabi. At dahil sa pangyayaring ito, ito'y tinitigan ng masama ni Eren at sinabihan na ito'y umalis na dito at huwag nang tumapak ulit sa kanyang teritoryo kailanman. Sa sinabi ni Eren, ito'y mangiyak-iyak sa takot, at ito'y agad na bumangon at tumakbo papalayo habang umiiyak. At pagkatapos nito, si Eren naman ay pumunta kay Jeffrey, at sa takot ay hindi ito nakagalaw sa pagkaupo. Nang makalapit si Eren, ikaw na ang susunod, basura, wika nito. At dahil sa lakas na pinapakita ni Eren, napatanong si Jeffrey kung ito ba ay gumawa ng kasunduan sa mga demonyo. At sinabi nito na marami pa sa kanyang mga tauhan ang nasa loob ng lugar kaya napatanong ulit ito kung plano ba nitong kalabanin ng lahat ng mag-isa. Subalit nasambit ni Eren kung ito'y nakalimutan niya ba, dahil napakaraming talentadong sundalo ang mga Pendragon. Kasabay nito ang pagrinig nila ng mga yapak ng kabayo na papalapit kung saan ang hukbo ng Pendragon ay dumating. At nasabi ni Eren na ang kanyang magagaling na mga sundalo ay pupuksa sa mga natitirang peste. Kasabay ng paghinto ng kabayo ni Killian at ang sundalo na may hawak ng kanilang bandila sa harap nito. Ay nasambit ni Eren, basura na nagtaksil sa Pendragon, huwag mong isipin kahit isang saglit na bibigyan ka ng madaling kamatayan. At ito'y labis niyang ikinatakot.